Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng Pinoy Trending. Pahayag ito ni Yusek Claire Castro. Very confident siya na ang AFP, PNP daw hindi papayag na papalitan ni BP Sara si PBBM. Okay, ito. Castro naniniwala na hindi papayag ang kasundaluhan at kapulisan na palitan si PBBM ni BP Sara. Naniniwala si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na hindi papayag ang kasundaluhan at kapulisan na palitan ni BP Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Castro, alam ng kasundaluhan at kapulisan kung sino ang totoong nagtatrabaho para sa bayan. Wow! Talaga, nagtatrabaho para sa bayan. Ito ang exact word ng Yusek. Nakikita na po siguro ng mga uniform personnel at officials kung sino ba talaga nagtatrabaho at sino lang po ang naninira. Okay. Attorney, Madam Yusek Claire Castro, yung midterm election 2025, alam nyo naman siguro yung resulta ng anong tawag doon? Absentee voting. Ano ang ibinoto ng mga ating kapulisan kasundaluhan? Okay? So, yes, ang men and women in uniform susunod lang sa utos, chain of command. Hindi sila gagawa ng alinmang bagay kung hindi mag-utos ito sa taas. I'm talking about the maybe junior officers, enlisted personnel, mga kapulisan yan. Tahimik lang ang mga yan. Kaya lang, hindi sila bulag, pipi at bingi. Nag-o-observe yan, nagmamasid yan, at alam nila kung ano ang nangyayari sa bayan. Kaya, nung election, that was the only time, it's their sacred duty, it's their right, botohan kung sino ang nagtratrabaho talaga para sa taong bayan. Oh. So, ang inyong presidente, ang alyansa may kandidato, in-endorse ng Pangulo. Sabi pa niya, mamili kayo. Gusto nyo ba ng horrifying times? Yung nakakatakot na pangyayari, iboto nyo ang kandidato ng kabila, o Duterte, PDP. Gusto nyo ng maliwanag na kinabukasan, iboto nyo ang alyansa. So the soldiers and policemen silently went to the polling doon bumoto sa kanilang kampo. Pinili nila sino yung nagtatrabaho para sa bayan. Oh. Auntie Claire, majority sa binotuhan ng mga men and women in uniform kandidato ng Duterte. Huwag niyong kalimutan yan. Ang kandidato ng alyansa na basura, inidoro, mas nanalo pa ang mga kakamping kaysa yung kandidato ng alyansa. Ang pinakamataas lang na ranking ng alyansa, si Senator Lacson lang, number 15. Yung top 12 nasa mga kandidato ng PDP at I think nakasingit si Colonel Kerubin, I think si Honasan, napahiya ang kandidato ng administrasyon. Anong ibig sabihin yan? Alam ng mga men and women in uniform sino ang nagtatrabaho, sino ang may malasakit sa taong bayan. Huwag niyong kalimutan yan, Auntie Claire. Yes, hindi ka, sa tingin ko, hindi na maulit
yung mga nangyari nung nakaraan, yung withdrawal of support, panahon ni ERAP, palagay ko, wala na yon. Yung EDSA, na bumaliktad ang wala na yon. Sige, si BP Sara, ayaw naman niyang mag-resign si PBBM. Sinabi na ni BP Sara, I don't want him to resign. I just want him to do his job. So, sige, tapusin nyo ang termino ng Pangulo. Kailang, kung pwede, gawin nyo na ng tama para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Sabi ni BP, paranoia, naprapraning na daw kayo. May mga nakita akong post nung kasagsagan ng bagyo. Wala lang. Ang AP, PNP, normal lang. Ngayon, full alert talaga. So, takot na. Okay. Basahin natin ang people who reacted. Dito, Auntie Claire, tignan mo. Auntie Claire, tignan mo. 10,000 people who reacted. 8,600 tumatawa sa iyo, hindi naniniwala. 980 ang galit sa iyo. 1,000 lang ang nag-like. Ganyan kaliit ng percent. Mga 10% lang ang naniniwala sa iyo, Auntie Claire. 90% galit at tumatawa sa iyo. Comments. Hindi ko na ma-open yung mga comments. So, tuloy na ang malawakang rally ng iglesia ngayon. May napanood ako kanina sa mismong Net25. Iginiit ng Iglesia ni Cristo na tapos na yung palugit. Kasi nung una, nagsalita na ang spokesperson ng Iglesia, nanawagan, do it right. There must be transparency and accountability. After 100 days, wala pa rin ginagawa. Kaya ito na, mapayapang rally ng Iglesia ni Cristo at ito na, marami nang kinakabahan. May mga nakita kong post, yung mga roads leading to Malacanang, along Minjola, talagang barikado. Takot na sila. But don't worry. Ang Iglesia ni Cristo is very organized, disciplined, peaceful religious group. Hindi sila gagawa ng violence. I tell you. Rally lang yan, peaceful. Ang bantayan nyo, yung mga makakaliwa ng sasakay sa rally para lusubin ang Malacanang. Bahala na kayo sa mga makakaliwa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Sa maing buntag, live ta karon diri sa kape ni Tatay Marinaw kay mag-aabono siya tay nagtulo na ka bulan ang iyang kape. So mag-aabono si Tatay og well grow, tulo ka bangag, tag isa ka kutsara. So estimate lang niya ang isa ka kutsara nga well grow. Mo talikod tatakagin nagtap. So man og abono, so maga-spray na pod si Tatay karon. So 30 ni sila ka pamilya ang nakatanom og kape, so nagabat og 16,900 ka sidling. Sa Ginoo
Ginoo ang nag-sponsor sa kape nga gihatagang media og similya aron makatanom ami ang mga senior nga konsertihon mi panaranginan sa Ginoo na ang iyang harvest pinaagi sa iyang pagtabang sa mua. Kagyan. Salamat sa Ginoo nga salamat gyud sa Ginoo nga iya kaming tabangan. Sige, tatay. Salamat po. So, si tatay, sana siya ka-senior. So, nagatanom na lang siya kape. Kaya nagpasalamat siya. Kaya natagaan siya og kape. Tanom niya po kape.